Dalhin mo rito si Agaton sa harap ko at ang High Council. Wika na Anton sa mga Royal Guards. Nang maiharap si Agaton sa hari at reyna, kasamang High Council matapang pa rin to na paninindigan ang mga nagawa. Agaton Hunter Bracamonte, ikaw ngayon nasa harap ng kamahalan kasamang mataas sa sanggunian para sa nararapat na proseso ng mga bagay na iyong ginawa. Ani ng tagapagsalita para umpisahan ang pulong. Totoo ba na nagsinungaling ka? Tanong ng legal advisor pero hindi na siya pinatapos ni Agaton. Totoo, kaya hindi niyo na kailangan mag-aksaya ng oras. Lahat ng aligasyon ay totoo at maaari mong ibigay ang iyong sentensya sa akin ngayon. Ani Agaton, na buong tapang na inamin ang lahat ng kasalanan. At hindi ka nagpapakita ng pagsisisi para dito. Tama ba ako? Ani Anton. Yes, Your Highness. Wala akong pinagsisisihan. Sagot ni Agaton na walang emosyon ng mukha. Ikaw, maaari kang maging isang mabuting hari sa iyong matatag na paninindigan at prinsipyo. Wika ni Anton na bakas ang panghihinayang. Hindi naman sumagot si Agaton dahil nasasaktan siya para sa ama. Your Highness, he is guilty beyond reason. You need to provide the verdict of his sentence. Inaamin niya ang kanyang mga maling gawain at ito ay kailangan parusahan, maging prinsipe man siya o hindi. Wika ng leader ng High Council. Ako, si Anton na hari at pinuno ng bansa, nagbibigay ng hustisya sa nagawang mali. Ako sa makatuwid, nagpapasa ng hatol sa iyo Agaton Hunter Bracamonte na ikaw ay ipatapon at hindi na muling tumuntong sa lupaing ito. Kung sakaling babalik ka, ikaw ay mapaparusahan ng kamatayan. Alinsunod sa mga patakaran ng royal decree, you nor any descendants of yours shall have a claim on the royal throne. Napatunayan ka sa krimen na pag-abandona at pagpapabaya. One who betrays is one who commits treason. Yan ay isang utos na binibigyang kapangyarihan ng taglay ko bilang hari ng bansa. Hirap na namang sabi ni Anton. Fair judgment, and thank you for your mercy, Father. Ani Agaton na hindi napigilan ng luhang kumawala sa mga mata. Take him away, wika ni Anton. Si Helena naman walang tigil ang paghihinagpis sa sinapit ng anak. Ngunit bago pa man makalabas ng silid na iyon si Agaton, isang mensaherong dumating. Your Highness, if I may speak, tanong ng mensahero. As you may, wika ni Anton. Ang dating Viscount Arturo ng Artois na nagpapatingin sa isang psychiatrist, tumakas ng bansa ng walang anumang pag-aproba. Base sa nakuha namin, sumakay siya ng flight papuntang Los Angeles, California. Wika ng mensahero. What? Paano ito nangyari? Ang aking anak at ang kanyang pamilya ay naroon at ang dating Viscount wala sa kanyang tamang pag-iisip. That's what we are afraid of, Your Highness. Duk, ibig kong sabihin si Sir Alden, isa sa mga dahilan kung bakit siya inilisan ng kanyang titulo bilang Viscount. And with what he has done with the newly appointed Viscount of Artois, naniniwala ako mapanganib siyang tao. Ani pa ng mensahero. Send our people in there, fast. Ayoko may mapahamak sa kanila lalong higit sa mga apo ko. Pray to heavens that no harm will come their way, for I will have his head together with yours. Ani naman ni Anton. Ang mga apo natin, Anton. Ani Helena na nag-aalala na. Don't worry, my love. Gagawin natin lahat para maprotektahan sila. We will do everything to protect them. Ani Anton. Patawarin mong aking panghihimasok, ngunit mangyaring mapadala ako doon. Wika ni Agaton na bakas din ng pag-aalala. Maaaring tingnan ni Anton si Agaton at bakas sa mukha nitong kaseryosohan sa kabila ng pag-aalala. Please, Your Highness, kung mayroon sino mang dito na mas nakakaalam sa lugar, ako yun. Payagan mo ko. Nakikiusap ako sa iyo. At bakit mo gustong gawin yon para sa kanila, Agaton? Tapat na tanong ni Anton. I really care for the kids. Para sa akin sila lang mahalaga sa kahit kanino man. Much more than important kahit sa sarili kong buhay. Let him go with you. Take the private plane immediately. Wika ni Anton. Thank you. Ani Agaton na nagmamadaling sumunod sa mga royal guards na inutusan ng ama. Agaton, be safe yourself. Anak pa rin kita. Wika ni Anton na ayaw pa rin mapahamak ang panganay na anak. I will. Thank you, Father. Agad na nagtungo si Agaton kasama mga royal guards sa LA. Agad na nagtungo ang mga ito sa Coliseum kung saan nagaganap ang concert ni Sheila. Kitang-kita ni Agaton kung paanong kumanta at lumuhod sa harap ni Sheila si Alden. You deserve your happiness, beauty. Ani Agaton na napaluha habang nasasaksihan niya ang nangyayari. Agad naman sinabihan si Agaton ng mga royal guards nang mamataan si dating Viscount Arturo. Tama ang hinala ni Agaton na talagang susundan nito ang kapatid at pamilya nito. Ngunit mukhang mahuhuli na si Agaton at ang mga taong pinadala ng hari. Alden, kukunin kong lahat sa iyo at wala akong ititira.
Galit na wika ni Viscount Arturo habang nakaamang ang hawak na barel. No! Sigaw naman ni Alden pero isang putok ng barel ang nanggaling kay Viscount Arturo na galit bago pa man makaganti ang mga bodyguards na kasama nila. Daddy! Sigaw naman ng kambal. Alden, no! Sigaw ni Sheila na makitang humarang si Alden sa kanila. Ngunit bago pa man tamaan si Alden, nakita niyang kapatid na si Agaton na tumakbo sa harapan niya. Kitang-kita ni Alden ang sakit na bumalatay sa mukha nito nang tumama ang bala ng baril na galing kay Viscount Arturo. Agaton! Bakit? Agaton! Sigaw ni Alden na hindi makapaniwala sa nangyayari nang masalo niya ang katawan ng kapatid na tinamaan. Agaton! Tawag nitong nanginginig sa pagkakahawak sa kapatid. Patayin mo siya bago pa ikaw ang mapatay niya, Alden. Ani Agaton na nahihirapan magsalita. Kill that bastard! Sigaw ni Alden sa lahat ng mga tauhan. Agad naman tumalima ang mga tauhan at ang pinaputokan si Viscount Arturo at agad tong tumambuwang sa kalsada. Agaton, hold on. Dadalhin kita sa ospital. Hold on. Wika ni Alden sa kapatid. Bayad na ako sa mga utang ko, little brother. Ani Agaton na nahihirapan magsalita. Ultimo huminga. Hindi sa gantong paraan, kuya. Kumapit ka lang. Kailangan mong mabuhay. Sagot ni Alden na napaiyak na sa kapatid. Agaton, ano bang iniisip mo? Huwag kang mamamatay. Wika ni Sheila na napalahod na rin sa tabi ng magkapatid. Get the car, Marcos. Now! Utos ni Alden at agad na sumunod si Marcos. Ipinarada nito agad ang sasakyan sa tabi ni na Alden at tinulungan itong isakay si Agaton. Beauty, patawarin mo ko. Ilayo mo ang mga bata. Ayoko makita nila ako ng ganito. Pilit na sad ni Agaton kahit hirap na hirap. Stop talking, Agaton, please. Please, hang on. Sagot ni Sheila na umiiyak na. Agaton, we're not done yet, you idiot. So don't you dare. Ani naman ni Alden. Ang mga bata naman pinasamahan na muna sa bahay kasama mga yaya nito para hindi na isama pa sa ospital. Habang papunta sa ospital, pilit kinakausap ni Alden ang kapatid upang hindi nito ipikit ang mga mata. Stop talking, little brother. You're annoying. Ani Agaton nang umiti pa. Wala akong pakialam. Huwag mong isasara ang mga mata mo, Agaton. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Kaya huwag kang maingay. Wika ni Agaton sabay ang pagpikit ng mga mata. Agaton? Agaton! Stop playing with me. Agaton! Sigaw ni Alden na mahalata mo ang pagkataranta. Agaton, no. No, please, no. Iyak na wika ni Sheila. Faster! Drive faster! Sigaw ni Alden sa nagmamaneho. Nang makarating sa ospital, agad na inasikaso si Agaton. Agad tiningnan ang pulso nito. Nag-uumpisa na maging violet ang mga labi ni Agaton. Nagkatinginan ng mga doktor dahil mahina ang pulso ng pasyente. Please stay here for a while. You can't go inside. Wika ng nurse na nagtulak na kay Agaton patungo sa OR. Agaton! Ani Alden as he cried out of frustration. Wala namang magawa si Sheila kundi yakapin ng asawa. Nakita niyang paghihirap. Father! Tawag niya. Alden! Kausap ang ama na halata sa boses ang pag-iyak. Alden, may nangyari ba? Okay lang ba kayo? Amang apo ko. Ani Anton na natataranta sa pag-alala. They are fine. I'm alright. Pero si Agaton. Sagot ni Alden na napaiyak na ng tuluyan. Ano nangyari sa kapatid mo? Tanong ni Anton na kabadong-kabado. Nabaril siya. Sinaloy ang balang dapat ay sa akin. He is in the hospital right now. Nilaglag naman ni Anton ang telepono at nahihinang napaupo. Anton, ano nangyari? Tanong ni Helena na alang-alala na rin at siyang kumuha ng nalaglag na telepono. Hello? What happened? Alden, tell me. Mom, Agaton. He's in the hospital right now. Ako dapat na nasa kanilalagyan niya, hindi siya. Sagot ni Alden at tila nagsusumbong sa ina. Huwag mong sabihin yan, Alden. Wala sa inyong dapat na nasa ganyang sitwasyon. Pupunta kami dyan. Wika ni Helenang napaiyak na rin. Lakad ng lakad si Alden sa labas ng operating room. Hindi mapakali at balisa. Sobrang nadarama niyang pag-aalala sa kapatid. Alden, tawag ni Sheila luhaan pa rin na niyakap ang asawa. Sheila, that bullet. Para sa akin talaga yon, hindi kay Agaton. Wika ni Alden na napahagulhol na sa balikat ng asawa. He's gonna be fine. Magtiwala lang tayo. Walang mangyayaring masama sa kanya. What if he won't make it? He will, Alden. He will. Sagot ni Sheila. Napilit pinalalakas ang loob ng asawa kahit maging siya'y pinanghihinaan na rin ang loob. Doon naman lumabas ang doktor mula sa operating room. Kamusta po ang kapatid ko, Dok?
Tarantang tanong ni Alden nang lumabas ang doktor. Hindi na ako magsisinungaling pa, Mr. Bracamonte. Critical ang kondisyon niya ngayon. Dumaan sa baga niya ang bala kaya naman nahihirapan siyang huminga. Aside from that, marami siyang dugong nawala. I'm sorry pero baka hindi na magising ang kapatid mo. Damn it! Gumawa kayo ng paraan. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng mamatay. Wika ni Alden na nasigawan ng doktor, ngunit unti-unting nanghihina at tila nauupos sa kanila. I'm really sorry, Mr. Bracamonte. Ginawa namin lahat ng aming makakaya. Sagot ng doktor na muli nang bumalik sa loob ng operating room. No, Sheila. He can't die. Hindi ko kayang mawala ang kapatid ko. Tell them to wake him up in there, please. Ani Alden na napaluhod na sa paghihinagpis. Alden, kailangan mo maging malakas. Ngayon kanya mas kailangan. Wika na Sheila lang naaawa sa asawa. Halos mamatay naman si Alden na makitang nag-ilaw pula ang ilaw na nasa tapat ng operating room. Code Red! Code Red! Code Red! Ang paulit-ulit na narinig din na Alden at ilang doktor pa at mga nurse ang nagpasukan sa loob ng OR. What the hell is happening? Agaton? Agaton! Agaton! Sigaw ni Alden sa may pinto ng OR. Paulit-ulit niyang kinakatok ng malakas. Napaupo naman si Alden sa gilid ng pintuan ng OR na puro ng hinagpis. Si Sheila tutop ang bibig sa impit ng mga higpi sa nakikitang paghihirap ni Alden. Alam ni Sheila na sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ni Alden ang nag-iisang kapatid. Nang mawala ang ilaw sa tapat ng OR, napatayo si Alden sa kinaupuan at agad hinintay ang lalabas sa doktor. Hindi naman siya nagkamali at tumabas agad ang isang doktor. Kamusta ang kapatid ko? Dali-daling tanong ni Alden. Nakaranas siya ng cardiac arrest kanina, Mr. Bracamonte. Nasa critical na kondisyon pa rin siya pero naalis na namin ang balang dumaan sa kanyang baga. Natatakot ako na kung hindi siya magigising sa loob ng 24 oras, siya ay makokoma. No, ani Alden. I am really sorry, Mr. Bracamonte. Dadali na namin siya sa ICU. Please excuse me for a while. Agad pinunta ni Alden ang kapatid sa ICU na pinagdalhan nito. Kinuha niya ang pinakamalaking kwarto doon at nilagay ang mga kailangang aparato. Walang pakialam si Alden sa gastos ang gusto lang niya ay ang maging komportable ang kapatid at gumising na to. Meron din kinuhang private nurse si Alden at hindi aalis sa tabi ng kapatid. Doon, pinagmamasa ni Alden ang kapatid na nakahiga na tila walang buhay. Ngay nakakabit ditong respirator na siya nagbibigay buhay rito. Agaton, gumising ka. Gumising ka na, pakiusap. Huwag mong gawin to, nagmamakaawa ko sa'yo. Wika ni Alden na napaluha sa tabi ng kapatid. Alam kong galit ako sa'yo dahil sa mga nagawa mo, pero hindi na mababago ang katotohanang magkapatid tayo. Kaya pakiusap, huwag mo akong iwan. Huwag mong gawin sa akin to. Naalala mo ba na mga bata pa lang tayo? Lagi tayo nag-horseback riding. Matagal na bago natin to ginawa. At gusto kong sumakay muli kasama ka. Sa pagkakataong to kasama mga bata, kailangan mong gumising. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na pinapatawad na kita. Gumising ka, kapatid ko. Wika ni Alden. Tulo lang ng tulo ang luha. Pagpasok pa lang na sana si Sheila sa loob ng silid nang marinig niya si Alden. Hindi niya magawang pumasok dahil labis siya nasasaktan para dito. Kahit kailan hindi pa niya nakitang ganon kamiserable ang asawa. Kinabukasan, agad ding dumating sila Anton at Helena. Alden, Sheila. Wika ni Helena na bahagyang tinapik ang dalawa na doon na nakatulog habang nakatuob-ob sa kama si Agaton. Mother! Tawag ni Alden agad na kayakap ang ina na gumantay rin ng yakap sa kanya. Agad din itong dinaluhan ng panganay niyang anak. Agaton, mother is here. Gumising ka na anak ko. Kailangan mong maging malakas. Saad ni Helena na hinawakan ang kamay ni Agaton pero ni hindi ito gumalaw. Nasaan si Arturo ngayon, Alden? Pigil ang tanong ni Anton. Patay na siya, Dad. Mabuti kung ganon dahil kung hindi ako mismong papatay sa kanya. Wika ni Anton na nakatingin sa panganay na anak. Umuwi muna si Alden kinabukasan para tingnan ang kambal at makapagpahinga kahit sandali. Sina Anton at Helena ang naiwan sa ospital pero lumipas ng 48 hours hindi pa rin gumigising si Agaton. He is in a state of coma at kung kailan siya gigising, walang nakakaalam. Makalipas ng 5 araw, dumating naman si Blake para bisitahin ang kaibigan. Hindi nito kasamang asawa dahil ito ang naiwan kay Arteos ngunit nangakong sumunod din naman. Isang linggong nanatili doon si Blake para sa kaibigan. Aunt Helena, ani Blake. Wika ni Helena na maiiyak sa tuwing pag-uusapan ng anak. He is really not doing good, Tita Helena. Kinausap ko ang mga doktor niya at hindi sila makapagbigay ng anumang assurance. Alam ko mahirap to pero kailangan mo maging matatag kahit anong mangyari.
No, no Blake. Hindi pwedeng mamatay ang anak ko. Where are the doctors? I wanna see them. Ani naman ni Alden. Alden, maya-maya lang narito na siya. Sagot ni Blake. Ilang sandali lang dumating ng doktor para bisitahin ang pasyente. Sabihin mo sa akin ang totoo, Doc. Kamusta ang anak ko? Tanong naman ni Anton. Napatay ng doktor kay Blake bago binalingan ng ama ng pasyente. His vitals are not stable at all. I'm really sorry but we can lose him anytime. Sagot ng doktor. Hindi yan totoo. Sigaw ni Alden akmang susugurin ng doktor kung hindi napigilan ni Sheila. Pero si Anton ang humawak sa kwelyo nito. Tell me, mabubuhay ang anak ko, magsalita ka. Wika ni Anton na nanginginig at nangingilid ang luha. I'm really sorry, Your Highness. Ani ng doktor na nag-iwas ng tingin. Nangihinang binitawan ni Anton ang doktor at napaupo sa couch. Napatayo naman ang lahat na biglang tumunog ang heart monitor na nakakabit kay Agaton. Agaton! Napasigaw si Sheila. No! Agaton! Sigaw ni Alden. Please go out for a bit. Sabad ng doktor na pinindot ng alarm sa kaagad dinaluhan si Agaton. Napilitang lumabas ng lahat pero bago pa man maisara ang pinto, kitang-kita nilang binibigyan ng CPR si Agaton. Gawin mong lahat na makakain niyo, Doc. Dapat siyang mabuhay. Ani Blake na tumango pa si doktor bago tuloy ang lumabas ng silid. Yon ang pinakamatagal na sandali sa lahat na naghihintay sa labas. Luhaan ang lahat sa sobrang pag-aalala kay Agaton. Ilang sandali lang lumabas din ito. Malungkot na nakatingin sa pamilya sabay umiling. Wala na siya. Time of death, 3 p.m. Anang doktor na hindi magawang tingnan ang naghihinagpis sa pamilya. No! Agaton! Sigaw ni Alden na napaluhod na sa sahig ng ospital. Nawala naman ng malay si Helena na nasalo naman ang dumuluhan ng hari. Ang aking mga anak ang maglilibing sa akin. Hindi ako na ama ang maglilibing sa sarili kong anak. Lumuluhang sabi ni Anton habang mahigpit na yakap-yakap ang asawa. I'm sorry, Helena. I have failed you. I failed to protect our son. Ani pa ni Anton na labis ang paghihinagpis. Si Sheila naman pinapaluhod na sa harapan ng asawa at mariing niyakap ito. Hindi siya makapaniwala na wala na si Agaton. Si Blake naman tumulo rin ng luha sa nasasaksihan. Tumalikod sa dahil hindi niya kaya makitang naghihirap ang mga ito. Nakuha mo na ang gusto mo ngayon, Agaton. Inabandono mo na sila. Bulong ni Blake sa kanyang sarili. 4 years later. Are you guys ready? Tanong ni Alden sa kambal na 10 taong gulang na. Yes, Dad. Wika ni Sky na napakakisig sa suot nitong royal suit. Come on, Dad. We'll visit Daddy Agaton. Wika ni Heaven na tila isang prinsesa sa suot nitong gown. Malaki ang mga bata kumpara sa tunay nilang edad. Mapagkakamalan mo mga binata at dalaga ng mga to. Hold on, Princess. We're waiting for your mom. Sagot ni Alden at kumiti sa anak. Waiting for me? Nakangiting tanong naman ni Sheila na nasa may taas ng grand staircase sa Normandy Mansion. Napatingin si Alden sa itaas ng hagdan at doon niya nakita ang pinakamagandang babae sa buhay niya. Walang iba kundi ang asawa. Dad, cover your mouth. It's just Mom. Wika ni Sky na natatawa sa ama dahil napanganga ito na makitang asawa sa suot nitong gown kaya nagkatawanan na magkapatid. God, napakaganda mo, sweetheart. Wika ni Alden na makababa si Sheila saka ito hinulikan sa pisngi. You haven't changed a bit, my gorgeous husband? Ani Sheila. Oh, please. Aalis na po ba tayo o kukuha na lang kayo ng isang kwarto? Nangaasar namang tanong ni Heaven sa mga ito. Yes, my impatient princess. We are going now. Sagot ni Alden sa anak na tawa ng tawa. Please, I'm not impatient. Depensa naman ni Heaven sa ama. Then ano ka, dear sister? A spoiled rotten princess? Singit ni Sky na inaasar ang kapatid. Of course not. I'm soon to be Duchess of Normandy. That's who I am. Sagot ni Heaven na pinatulan ng kapatid. Yes, you are. But I'm gonna be the crown prince and I will still spoil you rotten no matter what. Wika ni Sky na bumawi sa kapatid. Napangiti naman si Heaven sa kapatid. Of course you will, dahil mahal na mahal mo ko. Ani Heaven nakangiti na at kumapit na sa braso ng kapatid. Proud naman ang mag-asawa habang tinitingnan ng magkapatid. Malalaki namang ito pero mahal na mahal pa rin ang isa't isa. I guess we've done a good job raising them. Wika ni Alden sa asawa. Indeed we do. Ani Sheila. Wait, where's Hale? Tanong naman ni Alden. Akala ko kasama mo na siya. Sagot ni Sheila. Marcos. Ani Alden. Yes, Prince Alden. Have you seen Hale? No, Your Highness, but I think he's in the music room. Oh, where he's always at?
Ani naman ni Marcos na natatawa. Lagi kasing nawawala ang bunsong si Hale. Pinuntahan naman agad na mag-asawa ang music room at doon nga nila nakita ang bunsong si Hale. Sa edad na dapat na taon, nakakatugtog na ito ng piano. I guess we really have a complete package. A crown prince, a duchess, and our little you, sweetheart. Wika ni Alden na nakatingin kay Sheila. He loves music, and I will support him all the way. Proud namang sagot ni Sheila. And so do I, sweetheart. Ani Alden, na pumasok na sa loob para kunin ang anak. Okay, music genius. Time to go, buddy. Wika ni Alden na binuhat ng anak. Pwede bang dito na lang ako, daddy? No, young man. We need to go now, but you can once we get home. Ay? Ani naman ni Alden sa anak. Cimetière de Père Lachaise. Nagtungo ang pamilya ni Alden sa sementeryo kung saan nakalaping ang kapatid na si Agaton. Nag-aari ng bulaklak ang mga ito para lalahan ng 4th year death anniversary ni Agaton. Big brother, 4 years na simula nang iniwan mo kami, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Binigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo na kayang ibigay sa akin ng kahit sino, ang makasamang pamilya ko. Hindi sapat ang salitang salamat. For me, you will always be the prince that I look up to. Malamang tatawagin mo akong tanga dahil sa pagpatak ng luha ko sa puntod mo, pero wala akong pakialam. Sa puso ko, lagi kang buhay. Wika ni Alden, nalulungkot pa rin sa pagkawala ng nag-iisang kapatid. Para sa kauna-unahang lalaki na minahal ko, lagi kong pahalagahan kung anong meron tayo at salamat sa ginawa mong pagdigtas sa kapatid mo. Alam ko kung gaano mo siya kamahal. Ganon din ang gagawin ko sa kanya hanggang sa huli. Wika ni Sheila na naluhana. After paying their respect to Agaton's grave, nagtungo na sila sa palasyo. Yun din ang araw na bababaan at magre-retiro sina Anton at Helena sa trono. Sheila gave up her career para sa kanyang pamilya. Bumalik sila ng France at muling ginawad kay Alden ang pagiging Duke of Normandy. Hindi nagtagal iniatang din sa kanya ang pagiging Crown Prince ng Pransya upang manahin ang korona ng ama. Na makarating sa palasyo, agad na inanunsyo ang kanilang pagdating. Announcing the arrival of Prince Alden and Prince Sheila. Wika ng taga-anunsyo at pumasok na sa loob ang mag-asawa. Announcing the arrival of Lord Skye Bracamonte, Lady Heaven Bracamonte, and young Lord Hale Bracamonte. Patuloy namang anunsyo na nagsasalita sa pagpasok ng mga bata. Lahat ay nagsitayuan sa kanilang pagdaan at ang lahat ay yumuyukod bilang pagbibigay galang. Yumukod din sila na makarating sa harap ng hari at reyna. Ngunit si Hale ay biglang tumakbo papunta sa abuela kaya nagkatawanan ng lahat. Grandma! Ani pa ni Hale at yumakap kay Helena. Wala nang nagawa pa ang reyna kundi ang kalungin nito. Nang lumipas ang tawanan saka lamang na umpisahan ang koronasyon. Let the coronation begin. Ani ng taga-anunsyo. Ako, ang hari ng bansa na si Anton Bracamonte, nais kong ipahayag na opisyal na akong bumaba sa trono. Bilang aking tagapagmana at nasa legal na edad, ipinapasa ko ngayon sa iyo ang korona, kasama ang lahat ng mga responsibilidad nito bilang bagong hari ng bansa. Welcome to the new king, King Alden Bracamonte. Anunsyo naman ni Anton na siyang tanda ng pagtatapos ng termino bilang hari ng Pransya. Bumaba siya at si Helena sa trono, tinanggal ang suot na korona. Isinuot ni Anton ang korona niya kay Alden at gayon din si Helena kay Sheila. You deserve this crown, my sweet Sheila. Alam ko magiging mabuti kang reyna. Ani Helena na hinalikan pa sa pisngi si Sheila. Thank you, mother. You are a good man, Alden, and you will be a great king. Naniniwala ako sa iyo, ani Anton. Thank you, father. Ipinagmamalaki ka ng kapatid mo. Ani Anton na hindi maiwasang maalala ang namayapang anak. May I present King Alden and Queen Sheila? Ani pa ni Anton. Nagkaroon ng masigabong palakpakan ng mga tao at yun ang isa sa pinakamalaking selebrasyon ng Pransya. Itinanghal ring bagong Crown Princess Skye at Duchess of Normandy si Heaven. Si Hale tinanghal ding prinsipe. Congratulations, my queen. Bati naman ni Stella na dumalo rin sa pagtitipon. Countess Stella, I'm glad you make it. Ani Sheila at bigla niya itong niyakap. Wala na siyang hinanakit para rito. Naging magkaibigan na rin ang dalawa. Alam niyang wala siyang dapat na pagsilosan dito. She has been a true friend to her. Si Heaven naman nag-ikot sa may garden ng palasyo para makapagpahinga dahil sa dami ng tao. Hindi man inaasahan na bangga si Heaven isang lalaki na matanda lang siguro sa kanya ng ilang taon. Muntik nang matumba si Heaven kung hindi siya nahawakan na nakabangga sa kanya. Can't you be careful? Look where you're walking. Masungit na sabi naman ng lalaki. Napatingin si Heaven dito dahil totoong napakakisig nito. Tila isang artistang kaharap. Miss, are you done checking me out? You're a bit heavy, you know?
Mayabang pang sabi nito. How dare you? Hindi mo ba kilala kung sino ko? For your information, I am the princess and the Duchess of Normandy and you're being an ass. Depensa nito. Ni Heaven. Ngunit ngumisi lamang ang binatilyo. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang prinsesa, isang duchess o kahit na anak ng hari. Mas mayaman at makapangyarihan ako kaysa sayo. Kaya tigilan mo na yung pagiging brat mo kasi nakakainis ka. Ani pa ng binatilyo. Hindi naman makapaniwala si Heaven na may sasagot sa kanya ng ganon. Pero, bago pa man niya may pakitang galit niya, may tumawag na rito. Young Lord Artheus, the Countess is already looking for you. Count Marshall has arrived. Anang tagapaglingkod na nakita ni Heaven na may sigil ng lumarch. Nagulat si Heaven sa narinig. Kilala niya ang pamilyang kinabibilangan nito. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa mga LeBlanc? Sila ang pinakamayaman at makapangyarihang pamilya kahit pa hindi sila nakaupo sa trono. Tell Grandpa I'll be there shortly. Utos naman ito sa tagasunod. Yes, Lord Artheus. Anito at nauna nang umalis. Surprise, Your Highness? Ngayon alam mo na kung sino ako. Did I satisfy your royal judgment? See you around, Duchess Heaven, or Princess Heaven perhaps. Ani Artheus na nakangiti ng tina nakakaloko kay Heaven bago tinalikuran ng dalagita. That brute? How dare him? Ani naman ni Heaven na nanggigigil sa inis. Sa loob naman ng bulwagan nagkakasiya ng mga tao para sa pagpupugay ng bagong hari at reyna. Hail to the new king and queen! Hail to the new king and queen! Hail to the new king and queen! Pagpupugay naman ng mga tao. Hail to the king! Hail to you, little brother! Long live the king! Ani naman ang isang taong nakakubli sa gilid ng palasyo habang tahimik na nagmamasid lang na may lungkot at pangulila sa mga mata. Tunay ngang walang makakapigil kapag tunay na pag-ibig na ang humatol. Sa kabila man ng mga pagsubok, hindi pa rin kayang labanan ng kapalaran. Sa huli, nakamit din ni Alden ang pag-ibig na matagal niyang hinahangad. Ang nawasak niyang puso ngayon, tuluyan ang nabuo. Hindi man sa unang babaeng minahal niya, dumating ang taong babaeng sa buhay niya sa katauhan ni Sheila. Dumaan man sila sa mga pagsubok at sa pagpasok ni Agaton, sa huli pinatanayan pa rin ni Sheila at Alden na wagas ang pagmamahala nilang mag-asawa. At kay Agaton, hindi pa huli ang lahat sa kanya. Nawala man siya sa limelight pero nag-iwan naman niya na matinding impact sa bawat isa sa atin. Hindi rin natin masisisi ang mga maling nagawa niya. Nagmahala siya ng taong may mahal ng iba. Pero good news, buhay si Agaton. Ang tanong, paano yun nangyari? At bakit niya pinili magpakalayo? At isipin ng lahat na patay na siya. Makasama pa kaya niya ang kanyang pamilya? Mahanap din kaya ni Agaton ng babaeng tatanggap at magmamahal sa kanya ng wagas? Well, comment down below kung nais yung marinig ang kwento ni Agaton. Sa ngayon, dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sheila at Alden. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.